Okay, I'm back. Nakakalungkot nung malaman ko yung storya ni Eman Atienza. Nalulungkot ako kasi hindi siya, hindi unique yung story niya. Ang dami niyan dito. As a matter of fact, yung isang very close with me is ginagawa yung dati niyang ginagawa na nagsusugat sa katawan pag sobrang masakit na yung nararamdaman sa loob. Nung una hindi ko maintindihan yun eh. Tapos kanina, bago to, pinanood ko yung interview niya with Tony Gonzaga para talagang makuha ko pa. Kasi alam ko, nung nakita ko yung mga pictures niya sa Instagram na very daring yung mga suot, alam ko na kagad traumatized siya. Kasi laging isa sa mga signs ng traumatized person is rebelde. Parang nang iinis, yung parang gusto nyo to? Gusto nyo makita kung ano mong mga, yung parang pinakasikreto ko, gusto nyo malaman lahat? O, ito, parang ganun, rebelde. Kaya nga pagka merong masyadong medyo, what you call this, yung masyadong pinapakita yung skin, na napaka-skimpy na ng mga bikini, minsan nagtatanong ako, ano kaya storya nito? And laging meron. Kasi unang-una, ang babaeng virgin pa, ayaw magpakita yan ng cleavage, ng puwet niya. No. Kaya pagka grabeng nagpapakita na, except na lang kung sabihin natin western, kasi talagang sila, nagtutupi sila pagka pupunta ng swimming pool. Virgin o hindi yan, wala yung pakialam. Kasi katwiran nila, you have to wear the right, attire or kung ano yung dapat na clothes appropriate dun sa occasion, dun sa sitwasyon. So, normal sa kanila yon. Pero, still, pag virgin kasi, as much as possible, kaya madedetect mo pag babae ka, as much as possible, ayaw nila ng parang magpo-post sila sa Playboy, or, alam mo yun? So, nandun sa kanya lahat ng signs na talagang very dysfunctional yung kanyang buhay, si Eman Atienza. And she's very young at the interview, 18 lang siya noon. Nagpakamatay siya, 19. So, meaning to say, hindi niya kinaya, after several months, I'm sure, lumaki pa ng lumaki yun. Para kasi sa teenager or para sa young adults. Pagka pinintasan ka o nireject ka, napaka-big deal sa kanila noon. Dahil wala silang spirituality. Sa spirituality kasi, lalo na kung Christian spirituality, perfect yun eh. Kasi ang unang basic na tinuturo doon is the prince of this world is not God but Satan. Nakasangla kay Satan to. Kaya majority ng mga tao dito is hindi banal. Kaya pag pinintasan ka, that's the culture of evil. So, i-reject mo lang yun, tatawagin mo lang si Jesus. Lord, I was hurt by that. Please heal my heart. Andali, di ba? Andali ng solusyon kung meron kang Christian faith. Kung naipasa ng magulang, naituro ng teacher sa school, kaya nga sabi ko sa iyo napakalaking factor ng teacher, ng yaya, ng best friend, at tropa. Pagka bata or teenager ang naiimpluwensyahan, napakasakit. Napakasakit habang pinapakinggan ko yung interview niya. Ang dami niyang wounds, layered, tapos wala siyang spirituality. Parang pag wala ka kasing spirituality, pag wala kang relasyon kay Jesus, wala kang defense. Para kang nakikipag-away sa may hawak ng kutsilyo. Tapos ang hawak mo, bulak. Sapul-sapul ka, wala kang
nagpapasalamat ako na ang nanay ko, stay home mom eh. Kasi malaking bagay yun eh, yung pag-uwi sa school ng bata, nandun yung nanay niya. Meron siyang kukwentuhan kung merong umaway sa kanya sa school. And my mother was there during that time na nalilito ko kasi may mga confusing people eh, na wala ka namang ginagawa. Pero very offensive. Hanggang sa nanay ko pinapasok sa utak ko. Kung pinapansin yung mga yan, lalo na lumipat kami from Makati to GMA Cavite. My gosh, ang dami kong trauma doon. But my mother kept on saying things, yung mga reality na, hindi mo dapat siniseryoso yung ganyan. Karamihan ng ganyan, inggit lang sa'yo. Kasi sila nakachinelas, ikaw nakasapatos at medyas. So, wag mong papansinin. Maawa ka sa kanila, nakachinelas sila, ikaw nakasapatos. So, yun, nabuo yung aking self-image. Kaya naman, tingnan mo naman. Kahit na, I mean, kahit hindi kami close during my early 20s, talagang I make it sure na yung nanay ko may pension from me. Katwiran ko, pag ako may pension, dahil may pension na ako, may pension din ng nanay ko. That is like a gratitude, an act of gratitude na you were there when I needed someone the most when I was very young. Eto ngayon, now that you're very old, I'll make it sure you also feel valued, that you count, that we see you, that you're important. Again, inuulit ko, mga teachers at magulang, mahabag kayo sa Gen Z, mahabag kayo sa future, sa youth, sa future generation na hinahawakan nyo, hindi lang Gen Z. Yung Gen Z nga, awang-awa ko eh. Kasi, doon maraming Gen Z na ayos ang buhay, kaya lang, mas madami yung dysfunctional yung mga exposure. Like, ang bata-bata, alam na kagad yung sex. Hindi maganda yun. Dahil iba ang psyche ng tao. Hindi ka, 3 to 4 years old, nakakapanood na si Emma ng porno. Dun sa interview ni Tony. That's beyond traumatic and horrible. Kasi sa bata, pag pinanood mo yun, parang violence yun eh. We have to pray. I will add more sa prayers ko for the young people. Let's pray for them. Kaya nga sabi ko kinakalaman ko dynamics ng Emma na to. I don't believe she will go to hell. She was so defenseless. Pero hindi rin siya dediretso sa heaven. God will do something for her. She was treated unfairly by life. God is fair. Tandaan nyo, God is love. Hinahandle niya bawat dynamics personally and uniquely. Nahuli ko yan doon sa mga research ko na hindi lahat na nagpapakamatay napupunta sa baba. Pero this is not an encouragement to those who are listening na they can do suicide anytime they feel so much hurt. Yari kayo. Pag tinake nyo ang word ko, mali na kagad kayo kasi iba ang context. Ang pinupunto ko is, God is so loving that not all who committed suicide will go to hell. But if you commit suicide after listening to me, then it's on you. You go to hell. Think about it. We need Jesus more. We need to pray to Jesus for our young people. God bless you guys.